Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa bidyong ito, mapapanood nyo ang 5 hayop na may kakaibang depensa laban sa mga predator. Umpisahan natin ang kwentuhan sa mga kangaroo. Napakabilis nitong tumakbo, kaya madali nitong natatakasan ng mga dinggo. Pasok sa ating listahan ng kakaibang self-defense sa mga kangaroo dahil para makaligtas, handa itong iwanan ang kanyang anak para lang makatakas. Sa video, makikita ang isang kangaroo na gustong takasan ng dinggo, kaya para bumilis, hinayaan na lang niyang mahulog ang kanyang anak. Sabi ng iba, baka daw hindi alam ng kangaroo na nahulog ang kanyang anak. Pero sabi naman ng ibang nakapanood, sinadya daw ng nanay na ipakain sa dinggo yung anak niya para iligtas ang sarili. Buti na lang at ang batang kangaroo na ito ay mabilis tumakbo, kaya nakatakas pa rin ito sa mga aso kahit iniwan na siya ng kanyang nanay. Sa huli, muli silang nagkita pagkatapos silang makatakas sa mga kalaban. Hay nako, napakasama naman ng nanay na kangaroo. Handang isakripisyo ang anak para sa pansariling kaligtasan. Naisip ko tuloy, lahat ba ng hayop ay nag-iisip lang ng pansariling kapakanan? Oh my god, you forgot your baby! Sa tingin ko, hindi. Gaya ng 2 aso na sina Sakura at Berry na ibinuwis ang buhay para iligtas ang kanilang amo sa nasusunog na bahay. Nangyari ito sa Upper Bikutan, Taguig noong November 2021. Ayon sa pamilya Tuyay na nag-alaga sa mga aso, natutulog raw sila nang ginising sila ng kanilang aso na sina Sakura at Berry. Laking gulat nila na nasusunog na pala ang kanilang bahay. Sa kasamaang palad, nabagsakan ng yero ang 2 aso habang palabas pa lang sila ng bahay, kaya agad itong nasawi. Pagkahupa ng apoy, saka na lang nila nakita ang sunog na labi ni Sakura at Berry. Malaki ang utang na loob ng pamilya Tuyay sa kanilang mga aso dahil kung hindi sila ginising nito, baka pati silang pamilya ay natupok na rin sa apoy. Mas pinili raw kasi ng 2 aso na manatili sa nasusunog na bahay para lang iligtas ang kanilang amo. Dahil dyan, mga bayani ang mga aso na to. Nako, mukhang hindi kayang gawin ng kangaroo yung ginawang sakripisyo ni Sakura at Berry. Ilang beses na kasing nakunan sa video ang kangaroo na iniwanan ng kanilang anak dahil sa sobrang takot. Pero okay lang yan dahil hindi naman lahat ng kangaroo ay duwag. Yung iba pa nga nambubugbog ng aso para iligtas ang kanilang anak. Oo nga pala, dapat ka munang mag-subscribe sa Free Thinking Pinoy Channel dahil kapag hindi ka nag-subscribe, merong kangaroo ang darating sa inyong bahay tapos sisipain ka niya sa puwet. Kaya dali, subscribe na! Pang-4 sa ating listahan ng mga hayop na may kakaibang depensa ay nasa balyenang ito. Sila ang dwarf sperm whale. Sa tuwing hinahunting sila ng kalaban, naglalabas ito ng pulang likido. Sa ganitong paraan, maguguluhan ang kanilang kalaban at mahihirapan itong makakita para huntingin ang maliliit na balyena. Gaya ng nasa video, makikita ang dwarf sperm whale habang hinahabol siya ng sea lion na gustong kumain sa kanya. Para makatakas ang balyena, naglabas ito ng pulang likido para maguluhan ng sea lion. Ito ang buong video. Maraming Pilipino ang hindi nakakaalam na may ganito palang kapangyarihan ang mga balyena. Pero ang hindi alam ng iba, ang mga dwarf sperm whale ay matatagpuan din pala sa dagat ng Pilipinas. Noong March 2018 sa tabing dagat ng Caluwag, Quezon Province, natagpuan ng mga residente ang nangihinang dwarf sperm whale. May haba ito na 9 feet at 11 inches at may timbang na 200 kilos. Ayon sa mga veterinaryo na sumuri sa balyena, nangihina na raw ito at maaaring may sakit kaya napadpad sa dalampasigan. Kinalaunan namatay daw ang balyena. Kung namangha ka sa galing ng defense mechanism ng mga dwarf sperm whale, hintayin mo ang susunod nating contender na may nakakatakot na kapangyarihan.
Ang pangatlo sa ating listahan ng mahuhusay na depensa ay ang cute na hayop na ito. Pamilyar ka ba sa lahi ng platypus? Meron itong nguso na katulad sa tuka ng bibe, web feet o may balat sa pagitan ng kanilang daliri. Nangingitlog ito kahit na sila ay mga mammals. At higit sa lahat, meron itong panusok sa likod ng kanilang paa. Yung parang tinik na yan ang spur o yung panusok ng platypus. Hindi lang yan, ang panusok na ito ay nagtataglay din ng kamandag. Kung tutuusin, hindi naman nakamamatay ang kamandag ng platypus. Yun nga lang, pag natusok ka neto, sobrang sakit ang maidudulot sa iyo ng kamandag na ang sabi ng iba, aabutin daw ng 1 linggo bago mawala ang pangingirot ng sugat. Kaya naman kapag may nakita kang platypus, huwag mo itong hahawakan kung ayaw mong matusok ka ng kamandag. Pangatlo sa ating countdown ang platypus dahil sinong mag-aakala na meron palang malupit na depensa ang cute na hayop na ito. Naisip ko tuloy, ang astig nga siguro kung maski ang mga tao ay meron ding ganitong superpowers. Yung meron kang kutsilyo sa likod ng bisig mo. Tapos pwede mong gamitin yung patalim bilang depensa kapag merong kriminal ang gustong lumapit sa'yo. Para tong laro sa video game na Assassin's Creed, di ba ganito yung kutsilyo nila, mga nakatago? Meron pa nga ako nakita na may nakatuping pana. Ang astig, di ba? Pero sa tingin ko, mas astig pa rin ang sa platypus kasi hindi artificial o gawa-gawa lang yung panusok nila. Hindi gaya ng susunod nating kalahok na malalaman mo na mismong buto pala nila ang panusok. Pangalawa sa ating listahan ay ang palaka na matatagpuan lang sa ilog ng gitnang bahagi ng Africa. May mga balahibo ito na tumutulong para makahinga sa ilalim ng tubig, kaya naman ito tinawag na hairy frog. Kung tutusin, hindi ang balahibo nito ang pinakakakaiba sa lahat dahil tinutubuan ito ng panusok sa dulo ng bawat daliri na parang si Wolverine. Kaya nga minsan, ang tawag rito ay Wolverine Frog. Kaya nitong baliin ang kanilang buto sa loob ng daliri tapos palalabasin nila yung matulis na buto para ipanusok sa kanilang kalaban. Kapag nangyari yon, ang palaka na ito ay para ng pusa na mayroong pangalmot. Kung akala mo na ang mga hairy frog lamang ang may ganitong superpowers, pues diyan ka nagkakamali. Ito rin kasi ang superpowers ng mga Iberian ribbed newt na kamag-anak din ng mga palaka. Kapag merong predator na gustong kumain sa kanila, pinalalabas nila ang buto sa kanilang tadyang. Yang kulay orange na yan, dyan lumalabas ang kanilang matutulis na ribs o buto sa tadyang. Tapos, kapag lumabas ang buto, magiging matulis na ang kanilang katawan kaya mahihirapan na ang malalaking hayop na kainin sila. Ang panusok nito ay nagtataglay rin ng kamandag kaya pwede kang malason. Grabe ang depensa ng mga Iberian ribbed newt. Binabali nila mismo ang kanilang buto para palabasin sa katawan nila ang panusok sa kalaban. Kung ikaw ang tatanungin, sino ang mas astig? Yung panusok sa kamay ng hairy frog o yung panusok sa tagiliran ng Iberian ribbed newt? I-comment mo na yan ang babasa namin. Ngayon nakilala nyo na ang 4 na hayop na may malupit na depensa, oras na para makilala ang nakakuha ng numero 1 pwesto. Dito sa sahig ng kagubatan, mayroong gumagapang na predator na kapag hindi ka nag-ingat, pwede kang kagatin. Ito ang mga tarantula. Kahit mukha silang mapanganib, maraming mas malaking hayop ang gustong kumain sa kanila. Gaya ng Kuwaiti na ito na interesadong gawing merienda ang tarantula. Ang hindi niya alam, merong depensa ang gagamba. Tuwing nasa panganib, kinukuskus ng tarantula ang kanilang katawan para magsaboy ng maliliit ngunit matutulis na buhok. Kapag ang mga buhok na ito ay pumasok sa ilong, bibig at mata ng Kuwaiti, siguradong masasaktan sila pag tumusok ito sa kanilang balat. Kaya naman ang Kuwaiti na ito ay napaatras na lang sa depensa ng gagamba. Ang tawag rito, urticating hair. Kinukuskus nila ang kanilang puwetan para magtalsikan yung matutulis nilang buhok sa hangin.
Mag-ingat ka dahil pag ang buhok na ito ay pumasok sa iyong mata, siguradong mapapaiyak ka sa sobrang sakit. Kapag pumasok naman ang buhok na ito sa iyong ilong, pwede kang magkaroon ng allergic reaction at mahirapan kang huminga. Ang malala pa ron, pwede kang magkaroon ng pangangate at pamamantal kapag dumikit ito sa iyong balat. Kaya naman kapag nakita mo ang tarantula na nagkukuskus ng puwet, dapat lang na medyo lumayo ka para hindi ka rin madamay. Ang galing no? Small but terrible talaga ang mga gagamba. Dahil dyan, ang tarantula ang ating tatanghalin bilang top 1 sa may pinakakakaibang defense mechanism sa lahat ng mga hayop. Sila lamang kasi ang tanging hayop na may ganitong taktika. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Samantha Pearl. Hello rin kay Shondrex Boton. What's up kina Yuan Gonzalez at Josiah Timothy. Shoutout kina Rap Rap, Ate Shane at kay Lolo Greg. At kina Ciro G. Castro at Prince Kyle R. Gundan. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!